Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humihingi po kami ng paumanhin at hindi mabuti ang presentation namin sa unang aralin. At ito, i-record na lamang natin ang ating unang aralin patungkol sa tahara, na kung saan ang tahara po ay ang pagtatangkal ng pang-spiritual na mga karumihan at paglilinis ng katawan, damit at lugar na pagdadasalan. Ang spiritual na karumihan ay ang kalagayan ng isang Muslim na hindi maaaring makapagdasal sapagkat sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasali na sa ating wika, hindi tinatanggap ni Allah ang isang sala sa sinumang nakapaghadat hanggang sa siya ay magwudu. Kung saan tayo mga Muslim po ay maingat sa paglilinis ng mga katawan sa anumang karumihan. Gayon din, pinahalagahan ng mga Muslim ang pagpapadalisay at paglilinis ng mga sarili mula sa mga karumihan ng mga kasalanan, yung mga kathang-aral, bid'ah, at pagtatambal o shirk sa pamamagitan ng taos-pusong tauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahalagahan po ng kalinisan, matutunghayan natin ang hadith na ito sa pagkakasali na sa ating salita. Kapag hinugasan ng isang Muslim o mu'min ang mukha niya, mawawala sa mukha niya ang mga kasalanan ng mata kasama ng tubig o kasama ng huling patak ng tubig. Kapag hinugasan niya ang dalawang kamay niya, mawawala sa dalawang kamay niya ang bawat kasalanan ng mga kamay niya na kasama ng tubig o kasama ng huling patak ng tubig. Kapag hinugasan niya ang dalawang paa niya, mawawala ang bawat kasalanan ng dalawang paa niya na kasama ng tubig o kasama ng huling patak ng tubig hanggang sa siya ay maging dalisay sa mga kasalanan. Ang kabutihang ito na kakamit lamang ng isang manampalataya, mga kapatid, sa pamamagitan ng dalisay din nating hangarin sa ating pagwudu, na kalakip doon ang ating panunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kasalanang ating mga nagagawa. Sa isa pang hadith, ganito ang ating mababasa sa pagkakasali na sa ating wika. Ituturo ko ba sa inyo ang isang bagay na sa pamamagitan nito ibuburahin ni Allah ang mga kasalanan at itinataas ang mga antas? Sinabi nila o ng mga sahaba, opo, o sugo ni Allah. Sinabi niya, lubos ang pagwudu sa mahirap na kalagayan. Ang mahirap na kalagayan tinutukoy dito sa panahon lalong-lalo kunyari ng taglamig. Sunod, dami ng mga hakbang sa mga masjid. Paghihintay ng susunod na sala pagkatapos na maisagawa ang isang sala, at ito ang ar-ribat. Ito ang ar-ribat na sinasali nilang pagtitiyaga, at isa sa mahalagang kahulugan ng ribat, mga ginigiliw ko mga kapatid, ay ang mga mujahidin na kung saan naghihintay sa larangan ng digmaan ng sagupaan laban sa mga kalaban. Yun ang tinatawag na ribat, kung gaano kalaki ang gantimpala ng mga mujahidin habang naghihintay ng isa sa gawang digmaan sa larangan ng labanan. Gayon din naman ang reward ng naghihintay ng susunod pa na sala. Ang mga bahagi pong tatalakayin sa unang bahaging ito, ang mga lituntunin ng tahara at mga tubig. Yung bahagi, ikalawang bahagi, yung mga sisidlan. Pangatlo, ang palikod. Ang pagpalikod na tinutukoy dito ay ang paggamit ng toilet o pagbawas at pag-ihi at mga kaasalan nito. At ang panghuli nating tatalakayin insyaAllah patungkol sa siwak at mga likas na gawain, yung tinatawag na mga sunanul fitra. InsyaAllah, baka ang sunanul fitra sa Saturday na natin ito tatalakayin insyaAllah. Ang unang bahagi po na ating tatalakayin ay ang mga lituntunin ng tahara at mga tubig, na kung saan mayroon itong ilang mga paksa. Ang unang paksa
na ating tatalakayin ay ang kahulugan ng tahara, paglilinaw sa kahalagahan at mga uri nito. Ang tahara po ay dalawang uri. Ang unang uri ay ang tahara ma'nawiya. Ang mga terminolohiya pong ito, memoryahin natin mga kapatid. Sinasali natin itong basal na tahara. At ang pangalawang uri, tahara hisiya o tahas na tahara. Ang tahas na tahara, ito yung literal na tahara. Ibig sabihin, ang ma'nawiya, ito yung symbolikal na tahara. Yun ang uri. Pangalawa ay ang literal, tahara hisiya. Dadako tayo sa kahulugan ng tahara. Ayon sa mga pantas ng Islam, lahat ng mga terminolohiya ay binibigyan nila ito ng mga kahulugang panglingwahe at ikalawa, ayon sa terminolohiya ng batas. Ang tahara po, ayon sa lingwaheng Arabi, ito ay ang kalinisan at malayo sa mga karumihan. At ayon naman sa terminolohiya ng batas, ito yung pag-alis ng hadath at khabath. Ang tinutukoy na pag-aalis ng hadath ay ang pag-aalis ng pang-ritual na karumihang humahadlang sa pagsasagawa ng sala sa pamamagitan ng paggamit ng tubig sa buong katawan kung ang hadath na ito ay hadath akbar o malaking hadath. At kung ito naman ay hadath asghar o maliit na hadath, ay sapat na hugasan ang mga bahagi lamang ng katawan. Kapag walang tubig o hindi maaari ang paggamit ng tubig, ay gagamit ng isang pamalit at ito ay ang lupa sa paraang alinsunod po sa batas pa rin at ito ay tinatawag na tayamum na matatalakay din natin ito. Ang tahara na tahas, ito po, ang hadath po ay dalawang uri. Hadath asghar at saka hadath akbar. Ang asghar, ito ay maliit na kung saan nangangailangan lamang ng wudu. Ang akbar naman, ito yung malaking hadath na nangangailangan ng paliligo. Patungkol naman sa khabath, ang khabath ay tatlong uri. Ang una, khabath na kailangang hugasan. Pangalawa, khabath na kailangan lamang basahin. At pangatlo, ay kailangan lamang na punasan. Ang tahara naman na tahas, mayroon itong dalawang uri. Tahara sa hadath na natatangi sa katawan, yun ang una. Pangalawa, tahara sa khabath na nasa katawan, damit at lugar. Dadako tayo po sa ikalawang paksa, ang tubig na makapagbibigay ng tahara. Ang tahara ay nangailangan po ng isang makapaglilinis, makapag-aalis ng najas, at makapag-alis ng hadath. At ito ay ang tubig. Ang tubig na nakapag-alis ng hadath at saka khabath o nakapaglilinis ay tinatawag na tahur. Tandaan po natin ang terminolohiyang tahur. Ang tahur ay tubig na dalisay at nakapagpapadalisay. Ito ay nanatili sa likas na pagkakalikha. At ito daw ay maaaring yelo, niebe, tubig ulan, ilog, bukal, o kaya balon at tubig dagat. Na sinasabi sa Quran, nagpababa siya sa inyo mula sa langit ng tubig upang magdalisay sa inyo sa pamamagitan nito. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nagbaba kami mula sa langit ng tubig na maipan dadalisay. Al-Furqan 48. Sa salita naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakasali na, O Allah, hugasan mo po ako sa mga kasalanan ng tubig, yelo at niyebe. Patungkol naman sa dagat, sinabi ng Propeta, huwat tahuru ma'uhu wal hillu maitatu. Ang tubig nito ay dalisay, ipinahintulot ang patay nito. Ibig sabihin, ang tubig dagat ay tahor, ibig sabihin nakapagpapalinis at malinis. At ang mga nakatira sa tubig, halal sa ating mga Muslim, bagaman nahuli natin itong patay na. Kasi ang mga nasa dagat
hindi kagaya sa mga hayupan na kailangan pang katayin. Hindi po makapagbibigay ng tahara ang anumang likido na hindi tubig kagaya sa suka, gasolina, katas ng prutas, halimbawa kalamansi, at iba pang kagaya nito, kagaya sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'inan tayyiba." At hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya. Kaya kung ang tahara ay makakamit lamang sa anumang likido na hindi tubig, ito sana ang kapalit kapag walang tubig at hindi lupa na binanggit dito sa aya na ito. Dadako po tayo sa ikatlong paksa, ang tubig na nahaluan ng nadyasa. Kapag nahaluan ng nadyasa ang tubig at nagbago ang isa sa mga tatlong katangian nito, yung amoy, lasa, at kulay, ito ay napagkasundo ang nadyas na hindi maaaring gamitin. Hindi ito nakapagpalis ng hadat o khabat. Marami man ito o kaunti. Subalit kung ito ay nahaluan ng nadyasa at hindi nagbago ang isa sa mga katangian nito, kung ito ay marami, hindi ito marumi, at ito ay nakapagbibigay ng tahara. Ngunit kung ito ay kaunti, ito ay marumi at hindi ito makapagbibigay ng tahara. Ang takdang dami po ng sinasabi nating marami, na maituturing na marami, ay nagsisimula sa dalawang banga. At ang banga na tinutukoy dito, ay umaabot ng 160 at kalahating litro ng tubig. Ibig sabihin kung dalawang banga, mahigit 322 na litro ng tubig. Yun ang itinuturing na marami. At kapag hindi nagbago ang tatlong katangian, amoy, lasa at kulay, siya ay nanatiling tahur. Ang batayan, ito ay ang hadith na inulat ni Abu Sa'id al-Khudri na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay." Ang tubig ay dalisay, hindi ito nagiging najas ng anumang bagay. Sa isa pang hadith, "Idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabat." Kapag umabot ang tubig sa dalawang banga, hindi makapagdadala ng dumi. Dito tayo sa pang-apat na paksa, ang tubig na nahaluan ng tahir. Ang tubig na nahaluan ng anumang malinis na material, kagaya halimbawa sa dahon, sabon at iba pang mga material na malinis at hindi na naig ang nakahalo. Halimbawa, nahaluan ng kape at naglasang kape, nagkulay kape, hindi na yung tubig, naging kape na siya at hindi na sa maaaring gamiting pang linis. Itinuturing itong malinis na maaaring gamitin sa paglilinis ng hadat at khabat hanggat hindi nakapanaig ang malinis na material na nakahalo. Ang batayan, ito ay sa Surah An-Nisa 43, ang pagkakasalin sa ating wika, kung kayo ay may mga sakit o nasa isang paglalakbay o dumating ang isa sa inyo mula sa dumihan o sumaling kayo ng mga babae at hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang lupang kaaya-aya at humaplos kayo sa mga mukha ninyo at mga kamay ninyo. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga scholar sa aya na ito na ating binasa, ang salitang ma o tubig, wala siyang al na ang tinutukoy sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas sa batas na ito ay lahat ng uri ng tubig, dalisay man o nahaluan man ng mga dahon o mga bagay na malinis, mananatili siyang tahur. Gayon din naman ang hadith na inulat ng Propeta Muhammad, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa paghuhugas ng kanyang anak, inutusan niya ang mga kababaihan. Ang ginamit din niya na tubig dito ay walang al, na tumutukoy siya sa lahat ng uri ng tubig na haluan man o hindi ng anumang mga material na malinis. Sinabi niya, hugasan niyo siya ng 3 ulit o 5 o higit pa ayon sa palagay ninyo sa pamamagitan ng tubig. Ang ng tubig dito, wala siyang al sa lingwaheng Arabic at binanggit niya yung sidro at gawin ninyo ang panghuli ay kafur. Ikalimang paksa,
ang kahatulan sa tubig na ginamit, yung mga gamit na, yung mga used na water na tubig. Ang tubig na ginamit sa tahara kagaya sa tubig na dumadaloy sa mga bahagi ng katawan ng nagwuwudo at naliligo sa katuraan ng probeta ay malinis at pwede siyang gamiting pangtahara. Ito ay nakakaalis ng hadath at khabath at ng najas hanggat hindi pa nabago ang isa sa mga katangian nito na atin ang natalakay, amoy, lasa at kulay. Ang batayan sa kalinisan nito, ang probeta daw sallallahu alaihi wasallam ay nagwuwudo at ang kanyang pinagwuduan ay pinag-aagawan ng mga sahaba. Gayon din naman ang kanyang pinagwuduan, ang kanyang pinagamit sa pagpaligo ay binubuhos niya sa isang mayroong sakit at kanyang sinabi, Innal mu'mina la yanjus, ang mananampalataya ay hindi nagiging najas. Kaya, kung hindi nawala ang kalinisan ng tubig sa pamamagitan ng pagsaling nito sa kanya, sa katawan, ito ay nananatili na tahur o dalisay at nakapagpapadalisay. Ika-6 na paksa, yung suor ng tao at hayop na panghayupan. Ang suor po ay anumang natira sa sisidlan pagkatapos ng inuman. Ang sisidlang tinutukoy dito sa panahon natin sa ngayon, halimbawa yung mga planggana, balde, drum noong unang panahon ay banga. Ang tao ay malinis at ang tira, yung inuman ng tao, kunyari may taong uminom sa pitsil, direkta. Ang natirang tubig sa pitsil ay nananatili yun na tahur. Maging ang uminuman doon ay Muslim o kafir. Mali po ang pagkakaunawa ng iba. Akala nila kapag ininuman ng kafir ang isang kwan, ang tira ng kafir ay najas. Hindi po. Gayon din naman, ang ininuman ng junob, kahit ng mga babaeng mayroong regla sa sinabi ng probeta, Innal mu'min, ang mu'min daw ay la yanjus. Ang mananampalataya ay hindi nagiging najas. At ayon pa sa ulat ni Aisha na ito ay uminom sa sisidlan habang siya daw ay mayroong regla. At kinuha din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinag-inuman ni Aisha at doon din niya inilagay ang kanyang bibig sa kinalalagyan ng bibig ni Aisha. Kaya napagkasunduan ng mga ulama na malinis ang tirang tubig ng mga hayop na panghayupan, yung mga an'am na nakakain ng karni. Pero ang mga hindi nakakain ng karni, nakagaya sa mabangis na hayop, kagaya kunyari sa asno at iba pa, ang tama na ang tira na tubig ng mga hayop na ito ay malinis pa rin mga kapatid at hindi nakarurumi sa tubig. Kapag ang tubig ay marami na ating nang natalakay, tinuturing na marami kapag umabot ng 2 banga. Subalit kung ang tubig ay kaunti at nabago dahil sa pag-inom nito, nagbago, ito ay naging marumi. Ang batayan nito ay ang naunang hadith na doon ay tinanong ang probeta tungkol sa tubig at sa naka-apekto nito na mga hayop at mga mababangis na hayop. Sabi niya, yung atin ang kinote kanina, Idha balagal ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. At ang pangalawang hadith, patungkol naman ito sa pusa. Sabi niya, Innaha laysat bin najas, innama hiya minat tawafina alaykum wa tawafat. Ang mga pusa daw, ito ay hindi najas, ang kanilang pinag-inuman. So, balit ito ay kabilang sa mga paggalagalang hayop sa inyo. Kung marumi o najas ang tira ng pusa, ito ay maging mahirap iwasan. Kung sabihin natin na ito ay najas, kailangan ang paghuhugas ng mga bagay pagkatapos na mainuman, ito ay maging mahirap para sa mga mananampalataya. At pagkatandaan natin na ang kahirapan daw o paghihirap sa umma na ito ay tinanggal na. Sa atin ibig sabihin, kung mayroon man tayong mapagpipilian, dalawa kunyari, mahirap ang isa, ang pangalawang paraan ay madali, ang unahin natin, ang piliin natin ay ang madali. Tungkol naman sa tira ng aso,
ito ay marumi. Gayon din ang tira ng baboy. Tungkol sa aso, tingnan nyo ang hadith na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahuru ina'i ahadikum idha walaqa fihi al-kalb ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab." Ang paglilinis ng sila ng sinuman sa inyo na dinlaan ng aso ay hugasan ng 7 ulit at ang una ay sa pamamagitan ng lupa. Patungkol naman sa baboy, sa Quran mismo binanggit, innahu rijis, tunay na ito ay karumal-dumal. Ang word na rijis, hindi siya ordinaryong dumi. Kaya sinasali natin karumal-dumal sa Al-An'am 145. Dadako tayo sa ikalawang bahagi patungkol sa sinasabi nating mga sisidlan. Patungkol sa mga sisidlan, ang sisidlan ito yung mga imbakan ng tubig at iba pa na sa panahon natin sa ngayon maaaring drum, baldi, pitsil. Noong unang panahon ay banga, maging ito man ayari sa bakal o iba pa. Ang orihinal ng katulad nito ay pinahintulot ayon sa salita ni Allah. Ang aya na inyong nakikita dyan sa screen, siya ang lumikha para sa inyo ng nasa lupa sa kalahatan. Ito ay Baqarah 29. Dito tayo sa unang paksa ng mga sisidlan, ang paggamit ng mga sidlang ginto, pilak at iba pa sa tahara, na kung saan sinabi ng propeta sa pagkakasali na sa ating wika, huwag kayong uminom sa mga sisidlang ginto at pilak, at huwag kayong kumain sa mga mangkok nito sapagkat ito ay para sa kanila, at tinutukoy ay mga kupar sa mundong ito at para sa inyo sa akhirah. Sa isa pang salita niya, ang umiinom sa sidlang pilak ay lumulunok lamang para sa tiyaniya ng apoy ng impyerno. Ang sinipi nating dalawang hadith, ito po ay batayan sa pagbabawal ng pagkain at pag-inom doon lamang. At hindi kabilang ang iba pang mga pagkakagamitan na nagpapahiwatig na ipinahintulot ang paggamit nito sa tahara. Ang pagbabawal ay pangkalahatan na sumasaklaw sa paggamit ng sisidlang lantay o tubog sa ginto o pilak, o kaya sisidlan na may halong ginto o kaya pilak. Tinutukoy ng pangkalahatan dito na puro mang ginto, tubog man, okay, hindi man lantay na ginto, yun ay ipinagbabawal ang pag-inom at pagkain. Datako tayo sa ikalawang paksa, ang alituntunin sa paggamit ng sisidlan na hininang ng ginto at pilak. Yung mga hininang kapag kaiinom o kaya kakain ang kung ang hininang na ginto, kung ang hininang ay ginto, ito ay ipinagbabawal ang paggamit nito dahil ito ay pasok sa pangkalahatang pagbabawal ng teksto na atin ang sinipi. Subalit, kung ang hinang ay pilak, alam niyo pilak, silver, at kaunti lamang, ito ay pinahintulot kung kaunti lamang ang paggamit ng sisidlan ayon sa hadith na inulat ni Anas na nagsabi, ito, nabasag ang saro o yung cup ng sugo ni Allah, kaya naglagay siya sa bitak, yung basag, ng pandugtong na mula sa silver. Yun lamang ay ipinahintulot. Dadako tayo sa katong paksa, ang mga sisidlan ng mga kupar. Sa mga kupar naman, okay, sa hadith na ating mababasa, o sugo ni Allah, nasa lupain kami ng mga may kasulatan, ibig sabihin mga ahlul kitab. Kakain na ba kami sa mga sisidlan nila? Sinagot ng propeta, huwag kayong kumain dito maliban na hindi kayo nakakita ng iba. Maghanap po na kayo ng iba. Pero kung wala, hugasan. Yun ang sinabi ng propeta. Hugasan. Subalit, kung hindi na pag-alaman, halimbawa, sa mga ahlul kitab, ang najasa, yung kaugalian nilang najasa, dahil hindi kilala ang mga tao dito na may kaugaliang, halimbawa, kumakain ng baboy. Kung gayon,
ay pinahintulot ang paggamit nito sapagkat napatunayan na ang propeta at mga kasamahan niya ay kumuha ng tubig na pangwudo mula sa sidsidlang yari sa balat ng isang babaeng mushrik. Kagaya kunyari sa mga Yahud, ang mga Yahud hindi kumakain ng aso, dugo, baboy, sa mga kinatay na hindi sila ang kumatay, hindi pa nga sila kumakain. Kaya ang mga sisidlan, ang mga pinggan, ang mga palanggana nila sa atin ay tinuturing na malinis. Kasi binabanggit sa Quran na ang pagkain ng mga pagkain ng Ahlul Kitab ay pinahintulot sa atin ni Allah na kung saan kung tayo ay naimbitahan na kanilang pakainin, inahain sibre nila ito sa kanilang mga pinggan o mga sisidlan. Kagaya sa isang binatilyong Hudyo na kung saan inanyayahan daw niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumain ng tinapay na sibada at taba, at ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay kumain dito. Dito tayo sa ikaapat na paksa, ang tahara sa mga sisidlang yari sa balat ng patay. Ang patay na tinutukoy dito ay ang hayop na matay na hindi kinatay. Ang balat ng patay na hayop kapag kinulti, ang tinatawag na pangungulti, ito yung proseso ng pagpapatuyo ng balat, para gawing gamit ang balat. Ng panahon, yun ay ginagawa nilang sisidlan ng tubig. Ito, kapag kinulti, ay nagiging malinis at maaari nang gamitin. Dahil sinabi ng propeta, matutungayan nyo ang hadith, ayyuma ihabin dubig pakagpahor. Ang balat kapag kinulti ay naging malinis. At isa pang hadith na ang propeta daw ay nadaanan niya ang isang patay na tupa. Sinabi niya, bakit hindi nila kinuha ang balat nito upang kultihin at mapakinabangan nila ito? Sinabi ng mga sahaba, ito ay patay na. Sinabi ng propeta, ipinagbabawal lamang ang pagkain nito. Ang nagpapahintulot lamang sa patay upang kainin ay ang pagkakatay. Kung hindi kinatay ang isang napatay na hayop, yun ay haram. Subalit, ang balahibo nito ay malinis. Ang balahibo ay ng namatay na hayop ay pinahintulot na yung mga namatay na hayop na halal na kainin ang kanilang laman. Subalit ang balahibo nito ay malinis. Ang balahibo ng namatay na hayop na ipinahintulot na kainin kapag kinatay, pero ang laman ay najas at ipinagbabawal na kainin kasi hindi nakatay. Pero ang balat, pwede siyang pakinabangan. Ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aya na ito sa Suratul An'am, malibang ito ay patay o dugong binubo o laman ng baboy, sa pagkatunay na ito ay isang karumihan. Nabanggit ko kanina na ang pangungulti, ito ay sinasagawa sa pamagitan ng pag-aalis ng dumi ng balat, sa pamagitan ng paggamit ng mga material na inahalo sa tubig o iba't ibang mga proseso. Siguro magkaiba ang pangungulti sa iba't ibang mga bansa. Ngunit ang anumang hindi ipinahintulot na katayin, halimbawa sa mga hayop na bawal katayin kasi bawal kainin, ay hindi rin maging malinis. Kagaya sa balat halimbawa ng pusa at iba pa, ay hindi nalilinis sa pamamagitan ng pangungulti kahit panoong nabubuhay ito ay malinis. Ang balat ng anumang ipinagbabawal na kainin kahit paman ito ay malinis, nang nabubuhay pa ay hindi nalilinis sa pamamagitan ng pangungulti. Ang pinakabuod po mga ginigil ko mga kapatid, ang lahat ng hayop na namatay ng hindi kinatay at nakakain ng laman, ang balat nito ay nalilinis sa pamamagitan ng pangungulti. At ang lahat ng hayop na namatay ng hindi kinatay at hindi rin nakakain ang laman, ang balat nito ay hindi nalilinis sa pamamagitan ng pangungulti. Dito tayo sa ikatlong bahagi, ang pagpalikod at mga kaasalan nito, ang paggamit ng CR o pagbabawas o pagdumi. Kung saan mayroon itong mga ilang paksa hanggang ikalimang paksa. Ang una nating tatalakayin ang patungkol sa istinja at istijmar at ang pagsasagawa ng alinman sa dalawang ito.
Ang istinja po, ito yung paghuhugas ng puwit at ari gamit ang tubig. Ang istijmar, ito ay ang pagpupunas sa pamagitan ng malinis na pangpunas na kagaya sa bato na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maaring kahoy, maaring dahon, o kaya maaring papel, o maaring sa panahon natin ngayon ay paggamit ng tissue. Maaring isagawa ang alinman sa mga ito dahil ito ay napatunayan na ginawa ng propeta. Matutunghayan ninyo ang hadith. Basahin na natin ang pagkakasalin nito. Kapag papasok ang propeta sa palikuran, ay nagdadala ako at isa pang bata ng sisidlang yari sa balat na may tubig at maiksing patpat, at siya ay nagugas gamit ang tubig. Ito yung narration ni Anas. At ayon naman sa ulat ni Aisha na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang sinuman sa inyo ay papasok sa palikuran upang magbawas, maglinis siya sa pamagitan ng 3 bato. Inotos niya 3 ulit sapagkat ito ay sapat na upang makapaglinis. Ang parehong paggamit ng paghuhugas at pagpupunas, ang dalawang ito ang pinakamainam. Patungkol naman sa istijmar, ay maaari sa pamagitan ng bato, iba pang mga katulad nito na mga nakalilinis at nakapaglilinis kagaya sa papel na ginagamit natin, kahoy, lahon o kaya dahon ng puno. Sapagkat ang propeta ay nagpunas gamit ang bato. Sinundan ito ng anumang makapagpapalinis. At maaaring mas mainam, nagpunas ka at pagsabayin ang paghuhugas. At ipinagbawal ng propeta ang istijmar ng kulang sa 3 ulit, gawing 3. Ayon sa hadith na ito ang ating mababasa sa kanyang pagkakasalin, pinagbawalan kami ng propeta na mag-istinja sa pamagitan ng kanang kamay. Kaliwa ang ating gagamitin. Mag-istinja ng kulang pa sa 3 bato, ipinagbawal niya, kailangan 3. At mag-istinja sa pamagitan ng tuyong dumi o buto. Dadako tayo sa ikalawang paksa, ang pagharap at pagtalikod sa qibla, na kung saan kapag kayo ay nagbabas, huwag kayong humarap. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, o tumalikod sa qibla, bagkos ay humarap kayo sa silangan o kanluran. Yan ang yan ang hadith. Subalit, sa pangalawang hadith makikita natin na ang propeta daw, ayon sa ulat na ito, nakita niya ang sugo ni Allah na umihi sa bahay nito na nakaharap sa Siyam at nakatalikod naman sa Kaaba. Nakatalikod naman sa Kaaba. Okay, ngayon, kung ating makita, bakit ang susunod na hadith na inyong matutunghayan, ating babasahin ang pagkakasalin, pinadapa ni Ibn Umar ang kabilyo niya ng paharap sa qibla at pagkatapos ay umihi na nakaharap. Okay, nakaharap dito. Kaya sinabi ko, O Abu Abdurrahman, hindi ba ipinagbabawal ito? Sinabi niya, ba hindi, bagkos ay ipinagbawal lamang ito kung magbabawas ka sa hawan na lugar. Ibig sabihin na hawan ng lugar, yung mga open space kagaya sa disyerto. Pero kung sa pagitan mo at ng qibla ay may isang bagay na humaharang sa iyo, ito ay walang anuman. Ang pinakamainam na iwasan ito kahit pa nasa gusali. Yan ang rekomendasyon ng mga fuqaha. Pero alam naman natin, sa panahon natin sa ngayon, ang mga palikuran natin, siyempre may mga dingding, maliban siguro yung mga nakatira talaga sa nayon, lalong-lalo yung mga taong disyerto o kaya sa ating lugar, sa mga probinsya, na ang kanilang palikuran ay nasa labas. Wala silang tinatawag na toilet sa loob ng bahay. Kaya iwasan daw na magbawas sa hawan na nakaharap sa qibla o kaya nakatalikod. Dadako tayo sa ikatlong paksa, ang sunna na gagawin sa loob ng palikuran, na kung saan kapag papasok sa palikuran ay sunna ang pagsasabi ng Bismillah, inni a'udhu bika minal khubthi, inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Sikapin po natin mga kapatid na memoryahin ang dua na ito bago papasok sa palikuran.
At saka sa paglabas, ghufranaka, o Allah, hinihiling ko ang kapatawaran mo. At ang mga sumusunod, ito yung mga batayan. Ito yung mga batayan na ito ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Una, ang propeta daw, kapag nangangailangan siyang magbawas, lumalayo siya at upang hindi makita. Ang sunod naman na hadith, sinabi ng sugo ni Allah, ang pagtatakip sa pagitan ng jin at mga aura ng mga anak ni Adam kapag papasok sa palikuran ay ang pagsabi ng Bismillah. Sa isa pang hadith na inulat ni Anas, kapag papasok ang propeta sa palikuran ay nagsasabi siya, O Allah, nagpapakupkup ako sa iyo laban sa mga lalaki at babaeng jin. Na itong sinabi ko kaninang memoryahin natin, Allahumma na'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Sa isa pang hadith, nabatayan sa dua na ghufranaka, kapag siya daw ay lalabas sa palikuran ay nagsasabi siya, ghufranaka, o Allah, hinihiling ko ang kapatawaran mo. At isa pa, na ang propeta daw, kapag nangangailangang magbawas o umihi, bago siya uupo, hindi niya hinahayaang makita ang kanyang aura. Hindi niya tinataas ang kanyang damit hanggang sa makaupo sa lupa. Kasi karaniwan kapag ka maghuhubad, siyempre nakikita ang iyong aura. Kaya ang propeta, hindi niya ibinababa ang damit hanggat hindi siya nakakaupo sa lupa upang hindi makitaan ang kanyang aura. Dadako tayo sa kaapat na paksa, ang ipinagbabawal sa sinumang nagnanais ng palikuran. Ipinagbabawal ang pag-ihi sa tubig na hindi umaagos. Tandaan natin yan mga kapatid. Ayon sa hadith na inulat ni Jabir, anahunaha anil bawli fil ma'ir rakid. Ipinagbawal ng propeta ang pag-ihi sa tubig na hindi umaagos. At huwag nating hawakan ang ari ng kanang kamay habang umiihi, at huwag ring maghugas na gamit ang kanan. Ayon sa salita ng propeta, kapag iihi ang sinman sa inyo, ay huwag niyang hawakan ang ari niya ng kanan at huwag maghugas sa pamamagitan ng kanan. Ipinagbabawal ang pag-ihi o pagdumi sa daan, sa lilim, sa mga harding pampubliko, sa ilalim ng mga punong namumunga, o sa pinanggagalingan ng tubig, yung mga pinanggagalingan ng tubig na umaagos. Ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa ulat ni Muad, sa pagkakasali na ating babasahin, sinabi ng sugo ni Allah, pangilagan ninyo ang tatlong gawaing isinusumpa: ang pagtumi sa pinanggagalingan ng tubig, daang dinadaanan at lilim. Sa pang hadith, pangilagan ninyo ang dalawang nanunumpa. Nagtanong ang mga sahaba, ano po ang dalawang nanunumpa? O sugo ni Allah, sinabi niya, ang pagdumi o pag-ihi sa daanan ng mga tao o lilim nila. Ipinagbabawal din dito ang pagbabasa ng Quran at gayon din ang pagpupunas ng tuyong dumi, buto o pagkain ayon sa hadith na inulat ni Jabir. Ang hadith, ipinagbawal ng propeta ang pagpupunas na gamit ang buto o dumi. Ito yung sa mga taong nakatira sa disyerto, halimbawa na wala makita ang pampunas, maaaring mayroon siya nakita, yun pala ay buto na itinapon doon, o kaya dumi ng kamilyo. Ipinagbawal yun ng propeta na yun ang gamiting pangpunas. Ipinagbawal din ang pagdumi sa mga libingan ng mga Muslim. Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala ba akong pakialam na dudumi o umihi sa gitna ng mga libingan na kagaya sa gitna ng pabilihan? Sa hadith na ito, inihalin tulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagdumi o pagbawas sa mga libingan na kagaya sa pagbabawas sa mga pamilihan. Kung sa pamilihan, wala talagang dudumi kasi malulugod ka bang pinapanood ka ng maraming mga tao. Ikalimang paksa,
yung hindi ka nais-nais na gawain ng isang dumudumi o umiihi. Hindi po ka nais-nais o makro sa yung pagbabawas, ang pagharap natin sa ihip ng hangin ng walang harang dahil baka tatalsik ang ihi. At hindi rin kanis-nais ang pagsasalita dahil naiulat na may lalaking dumaan habang ang propeta ay umiihi. Bumati ito sa propeta pero hindi sumagot ang propeta sa kanya. Hindi rin daw ka nais-nais o makro na umihi sa isang bitak o butas sa lupa ayon sa hadith na inulat ng Qatada mula sa ulat ni Abdullah bin Sirjis na ganito ang ating mababasa. Ipinagbawal ng propeta ang pag-ihi sa lungga. Tinanong si Qatada, bakit? Anong mayroon sa lungga? Sinabi niya, sinasabi na ito ay mga tirahan ng jinn. Hindi rin kanais-nais na ipasok sa palikuran ang anumang bagay, mga kapatid, na may nakasulat na Allah, maliban akong kinakailangan, sapagkat ang propeta sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok sa palikuran ay iniiwan niya ang kanyang singsing. Ngunit sa pangangailangan ay walang anuman, kagaya halimbawa sa pangangailang dalhin ang pera na may pangalan ni Allah, sapagkat kung ito'y iniwan sa labas ay maaaring manakaw o maaari ring makalimutan. Subalit ang Quran ay pinagbabawal na ipasok ng nalalantad man o nakatago, sapagkat ito'y salita ni Allah at siyang pinakamarangal na salita. At ang pagpapasok nito sa palikuran, ito po ay sinasabi ng mga ulama na isang uri ng paghamak. At ang patungkol sa siwak, hindi na natin matatalakay. Inshallah, sa susunod araw ng Saturday, tatalakayin natin ang najasa naman, inshallah. Pero bago siguro ang najasa, tatalakayin muna natin ang siwak at ang mga gawaing likas, kasi ito ay napakahalaga. Mga likas, yung mga sunanul fitrah, yung mga likas na kalinisan ng tao na inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.